Hindi ko po alam kung inyo pong paniniwalaan itong ikukwento ko sa inyo. Pero ang ibabahagi kong ito ay totoo pong nangyari. Hango ang lahat ng ito sa mga tunay na pangyayari na akin pong naranasan nung ako po ay binata pa lamang. Sa probinsya po namin noon ay may kahirapan po talaga ang pera at walang gaanong oportunidad pagdating sa mga trabaho. Kaya masasabing mapalad ka kapag may regular kang pinagkakakitaan sa amin. Ang pangunahing hanap buhay ng mga tao sa amin ay ang pagsasaka at pagkukopra. Pero maliit lang rin ang lupa namin, kakapiraso lang, sapat para sa pagtitirikan ng aming bahay at mapagtatamnan ng ilang uri ng gulay. Mabuti na nga lang at nairekomenda ako ng tiyahin ko sa kaibigan niya mayroong malaking tindahan doon sa may bayan. Pero hindi rin kalakihan ang sweldo ko. Buwanan ng pasahod sa amin, ngunit libre naman lahat. Kung kaya pwede na rin. Dito ko nakilala yung mga naging matalik kong kaibigan na sila Jake, Wena at Tamboy. At ang pinaka-importante sa lahat, si Geraldine, ang nobya ko. Kaya kahit hindi malaki ang mga sweldo namin, ay nakakapagtiyaga kami dahil na rin sa maganda naming samahan. Bali may tinutuluyan kami noong bahay na mayroong 2 kwarto. May kwarto para sa mga babae at may kwarto din para sa aming mga lalaki. At tuwing sasapit ang mahal na araw, ay nag-i-excursion kami kasama yung pamilya ng may-ari na pinagtatrabahuan namin. Pero nung taon na yon, ay nagkasundo kami 5 na tanggihan na muna yung alok na excursion ng amo namin. At sa halip, ay kami-kami na lang ang magkakasamang maligo. Tamang-tama naman dahil may binanggit sa amin si Jake na magandang paliguan sa lugar nila. Kaya nang sumapit na yung araw, ay ganun nga ang aming ginawa. Bumiyahe kami papunta sa lugar nila Jake. Medyo may kalayuan iyon na ilang bayan din yung aming dinaanan bago kami nakarating sa kanila. Pero pare-pareho kaming masaya dahil malaya kami. Hindi katulad kapag kasama namin yung pamilya ng amo namin. Pigil ang aming mga galaw pagkat pakiramdam namin ay nakatuon palagi ang kanilang pansin sa amin. Nang bumaba kami ng sinakyan naming bus, ay apo na. Medyo nanakit din yung mga puwet namin sa kakaupo dahil sa haba ng biyahe. Kaya wala kaming tigil sa kakainat pagkababa. Buti na nga lang at may mga 100 metro na lang ang layo ng bahay nila Jake mula doon sa kalsada. Hindi katulad sa amin na nasa may gawing bundok pa. Kaya madali naming narating yung bahay nila at agad na nakapagpahinga. Nang mga 6:00 pasado na ng gabi, ay biglang may dumating na mga pinsan si Jake. At nagyaya ang mga ito ng inuman dahil matagal daw nilang hindi nakasama ang kanilang pinsan. Kaya bago pa man makapaghapunan, ay nagsimula na kami magtagay. Hanggang sa nabanggit ni Jake sa kanyang mga pinsan ang pinakadahilan kung bakit kami naroon sa kanila. Na biglang nagkatinginan ng mga ito nang marinig ang mga sinabi ni Jake. Biglang napawi ang mga ngiti sa kanilang labi at biglang sumeryoso ang kanilang mga mukha. Kung kaya, nagtaka naman kami. At biglang napatanong si Jake ng bakit at kung ano ang problema. Para daw silang mga natuklaw ng ahas. Sinabi ng isa niyang pinsan na ang dating magandang talon na kanilang pinaliliguan ay iniiwasan na ngayon dahil sa may nangyaring hindi maganda.
Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Biglang naagaw ang atensyon naming lahat at nato ng aming pansin sa dalawang pinsan ni Jake. Napukaw biglang interes namin na pakinggan pa ang kanilang mga sasabihin. Sabi ng isa pang pinsan ni Jake, may namatay na binata doon sa lugar at hindi pang karaniwan ang pagkamatay nito. Hinala ng ilan ay hindi karaniwang tao ang gumawa noon sa binata. Dahil pinaniniwalaang mayroong gumagala doon dahil malapit lamang doon yung bahay nito. Sa patuloy naming pakikinig ay medyo naguguluhan na kami pagkat parang ayaw nilang ituloy yung gusto nilang sabihin. Kaya tinanong namin sila kung ano talaga yung eksaktong sinasabi nila na gumagala doon at pumatay sa binata. Napatingin sa amin ang pinsan ni Jake at halatang nag-aatubili ito. Nakita ko pa ngang napalunok pa ito ng laway at pagkatapos ay bumuelo bago muli nagsalita. At sa wakas ay sinabi na rin niya, isa umanong aswang. Biglang tumahimik ang lahat. Natulala kami na nakatingin sa pinsan ni Jake. Hanggang sa halos magkakasabay kaming tumawa. Natawa kami. Pagkat sa edad naming iyon ay hindi pa kami nakakita ng aswang doon sa aming probinsya kahit minsan. At noon lang rin kami nakarinig ng ganong uri ng kwento. Tinanong ni Jake ang kanyang mga pinsan kung paano naman nila nasabing aswang nga ang siyang pumatay doon sa binata. Nakita raw ba ng mga kasama nito at kaibigan? Malinaw ang naging tugon nilang dalawa, hindi. Kaya walang dahilan para paniwalaan yung sinasabi ng ilan. Pagpapatuloy pa ni Jake. At kanyang kinumbinsi ang mga ito, samahan na lang kami. Sinabihan pa sila ni Jake na sa edad nilang iyon ay masyado pa silang nagpapaniwala sa mga kwentong pambata. Dagdag naman ni Amboy, makabago na ang panahon kung kaya wala nang dahilan para maniwala pa sa mga tinatawag na kwentong bayan. Biniro-biro ni Jake ang kanyang mga pinsan para mawala na ng tuluyan ang pag-aalala at kaba ng mga ito. Hanggang sa nangiti ng mga ito at kasama na rin namin silang nagsasaya at tumatawa. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi ko na namalayan pa kung anong oras na kami nakatulog. Pero ang sarap ng tulog ko nung gabing iyon, lalo na at katabi ko yung girlfriend ko. Sa mga ganong pagkakataon lang kasi namin nagagawang magtabi sa pagtulog. Pagkat doon kasi sa tinutuluyan namin ay mahigpit iyong ipinagbabawal ng may-ari. Kinabukasan nang magising kami ay naabutan namin si Lawena na abalang-abala ng naghahanda ng aming mga dadalhin. Naroon na rin yung dalawang pinsan ni Jake na nang makita ko si Jake ay binihiro ko pa ito at sinabing mabuti naman at hindi nagbago ng isip ang kanyang mga pinsan. Nangiti naman si Jake at sinabing ako pa. At nagmamalaki pa nitong sinabi na magaling daw talaga siyang mangumbinsi. Makaraan ng mahigit 1 oras ay magkakasama na kaming naglalakad papunta dun sa sinasabi nilang paliliguan namin. Malayo yung nilakad namin pero masasabi kong sulit dahil na rin sa magagandang mga tanawin. Ewan ko ba pero bundok din naman yung sa amin. Ngunit hindi kasing ganda ng lugar na nadaanan namin at pinuntahan. Mag-aalas 10 na nang dumating kami doon at talagang namangha kami sa ganda ng pok na yon. Pwedeng-pwede talaga yung gawing tourist spot.
Hindi kataasan yung pinagmumula ng tubig pero ang linaw at ang ganda ng pagkakaukit ng kalikasan sa mga bato. At mayroon dong isang maliit na bahay. At hindi lang iyon, basta kubo. Pagkat yari ang mga dingding noon sa magandang klase ng kahoy. Makakapal ang mga tabla, pero napabayaan na. Kung kaya ang kapal ng mga alikabok at ang dumi. Kaya yung unang isang oras namin doon ay aming inilaan sa paglilinis muna ng bahay. At dahil sa marami naman kami kung kaya, mabilis din naman naming natapos at naiayos. At nang mailagay na namin sa dapat palagyan ang aming mga dala, ay hindi na kami nagsaya pa ng sandali. Mabilis na kaming lumusong sa tubig para maligo. At tulad ng inaasahan, ang lamig ng tubig. Masaya kaming lahat. At kahit nga yung mga pinsan ni Jay ay nakakalimutan na ang tungkol sa masamang nangyari doon sa lugar. At hindi na sila nagbanggit pa ng kahit ano tungkol doon. Pero ang hindi naman namin alam ay may nakaambang na palang panganib sa amin. Dahil noong mga oras na iyon ay may mga mata nang nakamasid at nararamdaman ko iyon. Pero ayokong sirain yung kasiyahan namin. At isa pa, hindi pa naman ako sigurado. Pero medyo nakaramdam na ako noon ng pagsisisi kung bakit hindi kami nakinig sa mga pinsan ni Jake. Magkaganon pa man, ay pinilit kong iwaksi iyon sa aking isipan. Pilit ko iyong ikinubli at pinaglabanan. Iniisip ko na lang na baka dahil iyon sa mga sinabi ng pinsan ni Jake noong nagdaang gabi. Ngunit habang nananatili kami doon, ay tila iba na talaga ang ipinapahiwatig ng mga nangyayari. Dahil ng mga pasado alas 4 na at naghahanda na kami para umuwi, ay bigla na lang kumulimlim at ilang sandali lang tuluyan ang dumilim. At di nagtagal ay bumuhos na ang napakalakas na ulan. Dahilan para mabilis na tumaas ang tubig at ang lakas ng agos noon. Dahil doon ay nagpasya kaming palipasin na lang muna iyon. Dahil hindi kami makatawid dun sa ilog at mababas ang lahat ng mga dala namin. Pati na yung estereo na dala ng pinsan ni Jay. Nung mga oras na yon ay medyo iba na talagang pakiramdam ko. Hindi ako matatakotin pero masama na talagang kutob ko. Kaya nang magyaya silang uminom ay tumanggi talaga ako. Nilapitan ako noon ni Geraldine nang mapansin niyang tahimik ako at nagtanong sa akin kung ano ang problema. At para hindi siya mag-alala ay sinabi ko na lang na napagod lang ako. Pero nakikiramdam na ako ng mabuti. Napakadilim na ng buong paligid noong mga oras na yon. At sa paraan ng pagbuhos ng ulan ay malabo pa yung huminto. Dinaan na lang nila Jake ang inip sa pamamagitan ng pag-inom, habang ako naman ay panay ang silip ko sa labas. Sinusubukan kong sanayin ang paningin ko doon pero talagang napakadilim. Hanggang sa bigla na lang napasigaw si Wena at natataranta nitong sinabi na mayroon daw siyang nakita. Nang tanongin namin ito kung ano yung nakita niya, ay sinabi niyang mayroon daw tao na nakatayo sa may labas. Nagtaka ako kung paano niya iyon nakita gayong napakadilim nga. Pero mabilis ding nasagot ang katanungan kong iyon nang matapos na kumidlat muli. Biglang natahimik ang dalawang pinsan ni Jake at halata sa mga mukha nila ang takot. Nang isa sa kanila ay nagpahayag na iyan ang araw ba yung sinasabi niya. Kung kaya ayaw niya talaga sanang sumama. Pinakalma naman sila ni Jake at sinabing baka tao lang iyon na napadaan. Nang mabilis sumagot si Wena at sinabing sino naman ang taong makakaisip na maglakad sa gayong uri ng panahon. Sinabi ni Jake na malay mo at baka naabutan lang ng malakas na ulan habang nasa daan na pauwi sa kanila.
na naisip kong may punto rin naman siya, pero natatandaan kong sinabi nila ay hindi daanan ang lugar na yon. Tago ang paliguan at sinasadya lang talaga ng mga tao upang maligo. Pero minabuti ko na lang ng manahimik at hindi ko na sinabi pa yung nasa isip ko, para hindi na makapagdulot pa ng dagdag na takot sa kanila. Naging alerto na lang ako at dumampot ako ng kahoy na inilagay ko sa may tabi ko. Nang bigla na lang parang may bumangga na isang napakalakas na puwersa sa bahay. Dahilan para maramdaman talaga namin iyon. Pakiramdam ko ay para iyong ilang toro na bumundol sa bahay. Kaya napahiyaw talaga yung mga kasama naming babae. At hindi lang iyon isang beses nangyari. Tumahimik kaming lahat at nakiramdam. Kumuha na rin sila Jake ng pamalo. Maya-maya ay bigla na lang kumalabog ng malakas sa may itaas ng bahay. Kung kaya mabilis kaming napatingin doon. Ilang sandali pa ay nakita kong may pinapahiran si Geraldine sa kanyang mukha. At bigla itong napasigaw nang malaman kung ano yung pumatak na yon. Dugo. At nang humupa ng ulan at unti-unti na nagkaroon ng liwanag sa labas, ay nagpakita na rin sa amin yung sinasabi ni Wena. Hinarangan namin ng mga kahoy na nasa loob ng bahay yung pinto at bintana. Sinabi namin sa mga babae na walang mangyayaring masama basta magkakasama kami at nasa loob lang ng bahay. Sabi ng pinsan ni Jake, ligtas kami sa loob dahil hindi basta-basta makakapasok ng aswang. Hanggat walang tumatanggap dito at nagpapahintulot na makapasok. Natutunan niya umano iyon sa kanilang lolo. Pero sadyang tuso yung aswang at ako ang pinunterian nito. Nakita kong may iwinawagayway ito at nagulat kami pagkat damit at mga kasuotang panloob iyon ng nobya ko. Kay Geraldine ang lahat ng iyon na marahil ay palihim na nakuha nang siya ay makalingat. At bigla iyong dinila-dilaan ng aswang na nananadya talaga at nambubuska. At nang hindi ko na mapigilan ang galit na nararamdaman, ay naapasigaw ako ng ubod lakas at aking itong hinamon. Nasasabihin ko pa sana ang mga katagang halika dito. Pumasok ka para malaman mo. Buti na lang at napigilan ako nila Jake ng kanilang takpan ng bibig ko. Pinaunawa nila sa akin na dapat kong pigilan ang aking sarili. Dahil iyon lang ang tanging hinihintay na pagkakataon ng aswang. At bigla na lang iyong lumapit doon sa may bintana. Kung kaya, nakita namin ang nakakatakot nitong mukha. At galit na galit ito nang hindi umubra yung kanyang plano. Nagulat kami nang malamang hindi lamang pala iisa ang aswang na naroon sa labas. Bali tatlo silang lahat. At para makabawi ay amin na lang silang sinenyasan ng hindi maganda gamit ang aming mga kamay. Kung kaya lalong nang galaiti ang mga ito. Halos gibay nila ang bahay. Ngunit sa uli ay nagsawa din sila at napilitan na lang na umalis. Doon na kami natulog at nagpaumaga sa bahay na yon dahil lubang delikado kung lalabas pa kami. Kinaumagahan, napapangiti na lang kami sa tingin magkakatinginan at panay ang pambubuska sa amin ng mga pinsan ni Jake. Paulit-ulit niyang sinasabi sa amin na hindi totoo ang mga aswang. At yung mas paborito niya ay yung pangungusap na makabagong panahon na tayo ngayon. Ang
kwentong inyong matutunghayan ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari. Ito ay naganap mahabang panahon na rin ang nakalipas. Nangyari ito sa isang liblib na baryo sa isang probinsya. At ang mga taong dating naninirahan doon ay nagsialisa na at hindi nila alam kung saan ang mga ito napadpad. May mag-anak noon na bukod sa pagsasaka ay kanila ring pinagkakakitaan ang pagtitinda ng mga kakanin. Nang pangunahing sangkap ay malagkit na bigas. Ang magkapatid na Rosa at Belen ang siyang inaasahan ng kanilang mga magulang na maglako ng kanilang mga kakanin. Si Rosa kasi ang panganay, habang si Belen naman ang sumunod. 7 na sila magkakapatid noong mga panahon ngayon at lubang mahirap ang kanilang pamumuhay. Kaya kahit may kahirapan ang paglalako, ay pinagtsatsagaan nilang magkapatid para makatulong sa kanilang mag-anak. Malalayo ang pagitan ng mga bahay at noong mga panahon ding iyon ay kakaunti pa lamang ang mga naninirahan sa bawat barangay. Kung kaya napipilitan silang dumayo sa mga karatig barangay nila at madalas ay maaga pa silang umaalis sa kanila. Isang araw habang naglalako sila, tanghali na ay iilan pa lamang ang kanilang naipagbili. Kung kaya kakaunti pa lang ang kita nila. Naisipan nilang magkapatid na magpahinga na muna at kumain ng tanghalian. Habang kumakain sila, ay hindi nila maiwasang pag-usapan ang kanilang kinabukasan. Ganon din yung kanilang mga pangarap sa buhay. Ang pangarap talaga ni Rosa ay ang maging isang guro, habang si Belen naman ay ang maging isang mapagkalinga at tanyag na doktor. Pero alam nila pareho na mahirap maabot ang kanilang mga pangarap na iyon dahil na rin sa hirap ng kanilang pamumuhay. Kaya ang sabi nila, kanila na lamang pagpuputihin yung pagluluto at pagtitinda ng kakanin. At nagkakatawanan pa sila habang sinasabing sila ang magsusupply ng kakanin sa lahat ng mga tindahan sa buo nilang probinsya. Kahit masaya silang nag-uusap na magkapatid, sa loob ni Rosa ay malungkot siya. Naaawa kasi siya sa kanyang mga kapatid, lalong-lalo na kay Belen. Nakatukatulong niya sa halos lahat nilang gawain, mapabukid man o sa bahay. At yun nga, dalawa pa silang nagtitinda. At parang kinukurot ang puso niya sa tuwing makikita ang kanilang mga tsinelas na butas na pareho. Nabibilhan lang naman kasi silang magkakapatid ng tsinelas o kaya'y damit sa tuwing nakakapagkopra sila. Makatapos nila makapananghalian ay nagpatuloy na uli sila sa paglalakad. Pareho silang may malalapad na sombrero, pero hindi iyon sapat para hindi nila maramdaman yung init dahil napakatindi ng sikat ng araw. Makaraan ang halos 1 oras na paglalakad ay biglang nagsabi si Belen kay Rosa na baka maaari na silang umuwi dahil pagod na siya at mukhang matumal daw talaga nung araw na iyon. Pero hindi pumayag si Rosa. Kanyang ipinaliwanag sa kapatid na kailangan pa nilang maglako
dahil kakaunti pa lamang ang kanilang benta. Dagdag na sabi pa ni Rosa, baka sa susunod na baryo ay swerte na sila. Kaya kanyang pinalakas ang loob ng nakababatang kapatid at sinabing huwag itong mawala ng pag-asa. Napapayag naman niya si Belen pero bago sila nagpatuloy ay nagpahabol pa ito at sinabing di daw niya talaga gusto na ituloy pa yung kanilang pagtitinda dahil iba daw talaga yung pakiramdam niya. At napabuntong hininga pa ito. Hinimas na lang ni Rosa ang ulo ng kapatid at malambing na inakbayan ito. Napatingin naman sa kanya ang kapatid at ngumiti. Sa pagpapatuloy nila ay may mangilan-ngilan din namang bumili sa kanila. Pero hindi talaga nila inaasahan na magiging ganon katumal. Yung kasi yung unang pagkakataon na nagawi sila doon. Sinubukan lang nila dahil pakiramdam nila ay makakaubo sila doon ng kanilang mga paninda. Tulad sa mga baryong malimit nilang puntahan. At isa pa, kanila rin kasing naisip na baka magsawa na ang mga tao o palagi na lang silang doon magtitinda. Nang mga 3:00 na ng hapon ay muling inulit ni Belen sa kanyang ate na baka maaari na silang umuwi pagkat baka gabi na raw sila sa daan at ang layo-layo na raw ng kanilang nilakad. Sabi pa nito, siguro naman ay mauunawaan sila ng kanilang mga magulang. Pero muling nakiusap si Rosa sa kanya at sinabing sandali na lang, isang baryo na lang daw. Nangako siya na kapag hindi pa nadagdagan yung kanilang benta ay uuwi na sila. Muli niyang nakitang ngumiti si Belen. Kahit ramdam niyang pagod na rin talaga ito. Hanggang sa may makasalubong silang isang babae na nasa edad higit 40. Magalang na bumati si Rosa dito at nagtanong kung mayroon bang mga kabayan sa unahan. Matipid na sumagot yung babae at sinabing mayroong mga bahay na ilang metro lang daw ang layo mula sa kanilang pinakatayuan at kanila na raw matatanaw ang mga iyon. Nagpasalamat naman si Rosa sa babae at nagpatuloy na sila. Muli nagpaalaala naman si Belen sa kanyang ate at sinabing pagka 4:00 ay umuwi na sila dahil siguradong gagabi na talaga sila pagkat napakalayo na umano ng kanilang narating. Dagdag pa ni Belen, hindi raw niya gusto yung pagkakangiti ng babae na nagtaka naman si Rosa pagkat hindi niya iyon napansin kahit pa nakarap siyang nakikipag-usap sa babae. At para hindi na humaba pa ang kanilang usapang magkapatid ay tumango na lang si Rosa kay Belen. Katunayang pumapayag siya sa gusto nitong mangyari na matapos makapag-alok sa mga kabayang naroon ay uuwi na sila. Pero naglakad na silang muli at tama yung sabi ng babae pagkat kanila nang natanaw yung mga bahay. Pero iilan lamang iyon at hindi katulad sa kanila na magkakalayo ang distansya. Biglang kinakitaan ng sigla silang magkapatid. Si Rosa ang nasa isip ay ang makabenta, habang si Belen naman ay nang upang makauwi na sila. Nang malapit na sila sa mga kabayan ay napansin nilang bakit para yatang walang tao. Wala rin silang nakitang mga alagang hayop ni isa.
Napakatahimik ng lugar at talagang nakakakilabot. Noon lang sila napadpad sa ganong klaseng pook. Sa kanilang pagkamanga at pagtataka na rin ay lumakad pa sila bahagya. At nang mapatapat sa unang bahay ay biglang may nagmamadaling dumungaw ng isang babae sa may bintana. Napakakapal ng kanyang kilay at para itong pusa na umaangil at para bang may naamoy na kung ano, at bigla itong napatingin sa kanilang magkapatid at parang nakita na niya yung kanyang hinahanap. Maya-maya pa ay biglang dumami na ang mga tao. Dahan-dahan silang lumabas ng kanilang mga bahay para silang nakaamoy ng isang mabang putahe. Natakot silang magkapatid dahil napansin nilang kakaiba ang ikinikilos ng mga taong naroon. Tatalikod na sana sila nang makarinig silang magkapatid ng isang tinig. At narinig nilang nagtanong ito kung ano raw yung kanilang inilalako sa kanilang mga bilaong dala. Dahan-dahan naman silang pumihit at sinabing kakani. Di nagtagal ay nasa kanila ng harapan yung matandang nagsalita at sinabing mahilig siya sa kakani. Huwag raw sila mag-alala dahil mauubos ang kanilang paninda. Dahil kanya raw yung iaalok sa kanyang mga kapitbahay at kamag-anak. Maya-maya ay dumarami na yung mga taong nakapalibot sa kanila. Hindi na mapakali si Belen at panay na ang kanyang lingon. Naiilang na siya sa mga ito dahil napapansin niyang masamang nakatitig sa kanilang magkapatid ang karamihan sa kanila. Mga matang alam na alam mong may masamang binabalak. Kaya bigla siyang napahawa sa kamay ng kanyang ate Rosa. Binulungan niya ito at sinabihan na sila ay umalis na. Pero parang kahit si Rosa ay hindi na alam kung paano pa sila makakaalis doon. Hanggang sa hawakan na sila sa balikan ng dalawang matanda at tinakay papunta sa isang bahay. Niyaya sila ng mga itong tumuloy na muna para daw makapili silang mabuti. Pero tumanggi si Rosa at nauutal na sinabing doon na lang raw sila sa labas. At kanyang ipinatong ang kanilang mga paninda sa isang mahabang upuan na naroon. At sinabihan niya silang pumili na. Alam ni Rosa na nalalta siya ng mga ito na kinakabahan dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita na nauutal at medyo garalgal. Nakita niyang biglang may dinukot yung matanda sa kanyang dibdib. Inilabas nito yung kanyang lumang lalagyan ng pera. Naglabas ito ng salapi mula roon at sinabing kanyang uubusin lahat ang kanilang paninda. Iyon ang gustong mangyari ni Rosa. Kung kaya nga, panay ang pagtanggi niya sa kapatid sa tuwing magyayaya itong umuwi. Pero bakit ng mga sandaling iyon ay parang wala siyang naramdamang saya. Sa halip ay kinakabahan pa at ang lakas ng pagkalabog ng kanyang dibdib. At alam niyang ganun din ang nararamdaman ng kanyang nakababatang kapatid na si Belen dahil na rin sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Na hindi na talaga ito bumitiw pa mula nang una niyang hawakan niyon.
patakip silim na. Napakababa na ng araw. Maya-maya, biglang napasulyap si Rosa sa mga taong nakapalibot sa kanila. At nakita niya ang tila mabilis na pagbabagong anyo ng mga ito. Para siyang namalikmata. Katulad ng babae na dumungaw sa bintana, ay para silang mga pusa na nagtatayuan ang kanilang mga buhok. Naisip ni Rosa na hindi na talaga maganda ang sitwasyon na kanilang kinalalagyan, kung kaya kailangan na niyang makagawa ng paraan. Pero ano ang kanyang gagawin? Tanong niya sa sarili. Nang bigla na lang niyang pasimpleng tinabig yung bilao na kunyari ay hindi niya iyon sinasadya. Kung kaya mabilis nagsiyukuan ang mga ito at kunyari ay mga nag-aalala talaga at gusto silang tulungan. Dinampot ng mga ito yung natapon ng mga kakanin at iyon naman ang pagkakataon na sinamantala nila Rosa. Hinila niya ang kanyang kapatid sa kamay at mabilis na tumakbo. Umiiyak na sa takot ang kanyang kapatid na si Belen. Pero bago pa sila tuluyang makalayo, ay bigla na lang itong natigilan. At napatingin ito sa may banda niyang tiyan. Naasindak sila kapwa sa nakita. Napasigaw pa nga si Rosa nang makita nila ang isang sibat na tumagos. Napalod si Belen at agad na napuno ng dugo ang kanyang kamay nang hawakan niyang sibat. Itinaboy niya ang kanyang ate at sinabing ito ay umalis na. Iwan na raw siya at tumakas na. Kaya labag man sa loob ni Rosa na iwan ang mahal na kapatid, ay lumuluha na itong tumakbong palayo. Nakita pa niyang napasubsob na sa lupa si Belen at paparating na rin sila na biglang may nakitang mga malalaking aso si Rosa at nag-iba na ng tuluyan ang kanilang mga mukha. Nang minsan pa siyang mapalingon, ay nakita niyang nilalabanan ng mga ito ang kanyang kapatid. Nang iba pa nga sa kanila ay may mga hawak pang itak. Ngunit hindi pa doon natapos yung kanyang kalbaryo. Pagkat nakita niyang may mga humahabol sa kanya, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at hindi talaga siya tumigil. Naisip niya kasing mawawala ng kabuluhan yung ginawang pagsasakripisyo ng kanyang kapatid na si Belen upang siya ay makatakas. Malayo na siya mula doon sa baryo, ay naririnig pa rin niya yung mga tinig ng mga aswang na umahabol sa kanya. Nang bigla na lang siyang nagulat, bigla siyang nawala sa balanse ng madulas at lumubog siya sa malapot na putikan. Nahulog pala siya sa lubluban ng kalabaw. Naalaman niya iyon dahil na rin sa pamilyar na amoy noon. Isiniksik pa niya ang kanyang sarili sa puwang ng lupa at naisipan niyang magpahinga doon. Doon na lang muna siya magtatago. Nanatili lang siya roon na hindi gumagalaw. Kanyang pinakalma ang sarili at masusing nakiramdam sa paligid. Hanggang sa wala na siyang naririnig na iba pang naroon. Pero hindi pa rin siya umalis doon. Inipon niyang muli ang kanyang lakas at makaraan ng ilang oras nang masigurado na niyang wala ng panganib, ay saka siya nagpasya
na doon na umalis. Habang nasa daan pa uwi sa kanila, ay paulit-ulit na nagpapabalik-balik ang masaklap na sinabi ng kanyang kapatid. Paulit-ulit ding sumisiksik sa kanyang isipan yung mga tagpo ng kanilang pagkukwentuhan, lalo na tungkol sa kanilang mga pangarap sa buhay. Sa kalagitnaan ng gabi ay matyaga niyang binaybay ang daan na ang tangi niyang nagsisilbing liwanag ay ang buwan. Ang taon ay 1978, kung saan hindi pa sementado ang mga daan at pangunahing kalsada doon sa kanilang probinsya. At napakapayak lamang ng kanilang pamumuhay. Pero naisasagawa pa rin nila yung mga nakaugaliang tradisyon sa kanilang baryo, tulad na lamang ng pagdiriwang ng pista. Minsan, na magtaraos silang muli ng kapistahan sa kanilang baryo, ilang araw pa bago ang nasabing okasyon, ay abalang-abala na ang mga tao sa kanilang lugar. At kabilang na dito ang pamilya nila Nanay Leonie, na nung mga panahong iyon ay 14 anyos pa lamang siya. Isang araw bago ang pista ay dumating sa bahay nila ang kapatid ng kanyang ama na si Mang Iyo at nagtanong kung may maipagbibili pa silang baboy para sa kanya na ihahanda naman niya para sa pista kinabukasan. Pagkat hindi umano sila nagkaunawaan ng kanyang kumpare at hindi sinasadyang na ipagbili nito ang baboy sa iba na para sana sa kanya. Ang alaga naman nila Nanay Leonie noong mga panahong iyon ay 2 piraso na lamang. At ang plano ng kanilang ama na si Mang Pilo ay ihandang lahat iyon. Pero nakiusap ang kapatid nito, kung kaya napilitan silang ibenta yung isa sa kanya. At naisip na lang ng tatay ni Nanay Leonie na idagdag yung perang mapagbibilan para sa kanilang ihanda. Ngunit nakiusap pa si Mang Iyo sa kanyang kapatid na kung maaari pa raw siya nitong samahan na maghanap pa ng mabibiling baboy dahil sa kulang pa umano iyon, pagkat ang plano niya ay 3 man lang sana, dahil marami siyang inaasang bisitang darating, partikular na yung partidos ng kanyang asawa. Dahil sa pakiusap ng kapatid ay isinantabi na muna ng tatay ni Nanay Leonie ang mga nakatakdang gawain noong araw na iyon at kanyang sinamahan ang nakatatandang kapatid. Habang nasa daan ay may napansin si Mang Pilo na kaagad naman niyang sinabi sa kanyang kuya, pero hindi naman siya pinansin ito, pagkat kailangan niya talagang makabili ng kahit 2 baboy pa. Pero nung mga oras na iyon ay hindi na mapakali si Mang Pilo. Wala pa man ay nakakaramdam na siya ng kaba, dahil ang tinutumbok ng daang tinatahat nila ay papunta sa bantog na baryo ng mga aswang. Alam ni Mang Iyo ang nararamdaman ng kanyang kapatid na si Mang Pilo noong mga oras na iyon. At kung hindi nga lang dahil sa tindi ng pangangailangan, ay mabilis siyang makapagdidesisyon na sila ay bumalik na lamang. Pero napuntahan na kasi nila ang halos lahat na karatig baryo at bigo silang makabili
ng kataying baboy. At kapag nakalampas sila sa iniiwasan at kinakatakutang baryo na iyon, ay malaki ang posibilidad na makabili sila sa mga susunod na baryo. Kaya noong mga sandaling iyon, ay tanging iyon lang ang pinakamainam na paraan para masolusyonan ang problemang kinakaharap ni Mang Iyo. Kaya labag man sa kalooban ni Mang Pilo, ay wala din siyang magawa. Pagkat di naman niya maaaring iwan ang kanyang kuya na si Mang Iyo. Pagkat kilala niya ang ugali nito. Kapag mayroon itong gusto o di kaya naisipan, ay kanya talagang gagawin kahit ano pa ang mangyari. Kaya nagpatuloy silang dalawa. Pagkapasok pa lang nila doon sa baryo, ay napansin nila na natuon kaagad ang atensyon ng halos lahat na naroon sa kanila. Mga matang nangungusap na tila ba nagtatanong kung anong ginagawa nila Mang Pilo sa kanilang lugar. Habang yung iba naman ay hindi maganda ang may bibigay na pakahulugan ni Mang Pilo dahil sa kanyang mga nakikitang paraan ng pagtitig ng mga ito. Mga pagtitig na may masamang intensyon. Lumapit ang kuya niyang si Iyo sa isang lalaking naroon at agad na sinabi ang kanilang pakay. Tinanong niya ito kung mayroon bang maaaring maipagpiling baboy sa kanila. Na ikinagulat naman iyon ni Mang Pilo. Pagkat ang buong akala niya ay makikiraan lamang sila at doon sila maghahanap ng baboy na mabibili sa mga susunod na baryo. Kaya kanyang tinanong ang nakatatandang kapatid kung ano raw ang ginagawa nito. Sinabi naman ito sa kanya na wala na silang panahon, na malamang ay abutan na sila ng dilim sa daan kapag sa susunod pa ng mga baryo sila maghahanap. At hindi rin umano sila nakasisiguro may mabibili sa mga baryo na iyon. Samantalang kung sila ay makakabili na, ay makakauwi na silang magkapatid. At pagpapatuloy pa nito, kailangan niyang makabalik na kaagad dahil marami pa siyang mga gagawin bilang paghahanda sa pista. Dahil sa mga sinabi ng kuya niyang si Iyo, ay hindi na nakaimik pa si Mang Pilo at hinayaan na lamang kung anong gusto ng kanyang nakatatandang kapatid. Pero hindi niya talaga gusto ang ideyang iyon. Nag-aalala kasi siya na baka may gawin ang mga ito dun sa baboy na maaaring ipapahamak ng mag-anak ng kanyang kuya. Naisip niyang baka hawaan sila ng mga ito. Pero dahil nga sa ugali ng kanyang kuya Iyo na talagang mapili, kung kaya alam niyang hindi rin niya ito mapipigilan sa gusto nitong mangyari. Nangiti naman yung lalaking kausap ng kuya niya at sinabing mayroon siyang inaalaga ang baboy, ngunit alanganin pa umano ito para ipagbili. Nagtanong pa ito sa kanila kung anong okasyon ang kanilang idaraos at mukha yatang napaka-espesyal naman. Kaya sinabi nilang magdiriyo ng kapistahan ang kanilang baryo sa kinabukasan. Nagpaalam sandali sa kanila yung lalaki at sinabing kakausapin niya ang kanyang panganay na anak. Aalamin niya kung mayroon pa itong may pagpipili sa kanila. Iginala nilang magkapatid ang kanilang paningin at nakita nila nakatingin pa rin sa kanila yung mga taong naroon. At hindi na nila gusto ang ikinikilos ng mga ito. Dahil napansin nila Mang Pilo na unti-unti na silang lumalapit. At napakatalim ng pagtitig ng mga ito sa kanila. Sa mahinang tinig ay sinabihan ni Mang Pilo ang kanyang kuya
na kailangan na nilang umalis doon sa lugar. Hindi sila maaaring abutan doon ng dilim. Pagkat mukhang totoo mano yung mga kumakalat at naririnig nilang balita tungkol sa pari na iyon, dahil na nga rin sa kakaiba nilang mga ikinikilos. Sinabi naman ng kanyang kuya na maghintay pa silang sandali at manatili lang sa kinatatayuan. Di nagtagal ay muling lumabas yung kausap nilang lalaki at kasama na nito ang isa pa. At bago sila muling kausapin nito, ay kanya munang tiningnan ang mga taong naroon na unti-unti nang lumalapit kanilang mga pilo. At tila naunawaan ng mga ito ang ginawang pagtitig na yun ng lalaki. At dahan-dahan na silang umatras. Matapos iyon, ay kinausap na silang muli nito at sinabing makabibili sila sa kanyang anak. Natuwa naman si Mang Iyo sa kanyang mga narinig. At agad na niya iyong pinayaran matapos na malaman ang presyo. Umalis sandali yung anak ng lalaki at pagbalik nito ay kanyang hila-hila na yung dalawang malalaking baboy. Kung masaya si Mang Iyo dahil sa mga baboy na nabili, ang kanyang kapatid naman na si Mang Pilo ay namumroblema dahil mahirap daw hilahin yung mga iyon pagkat malalaki nga. Pero sinabi ng lalaki sa kanila na hindi naman mailap ang mga iyon pagkat alaga nila, na para kay Mang Pilo ay tila ba may kahulugan yung mga pananalita nito. Nang sabi pa nito sa kanila ay malambot umano ang ilong ng mga iyon. Nang ibig niyang sabihin ay susunod ang mga ito kahit saan nila hilahin. At totoo nga ang sinabi ng lalaki, dahil sumama kaagad ang mga ito at hindi sila nahirapang maghila, na ikinagulat talaga iyon ni Mang Pilo. Kaya bago pa man magsimulang kumalat ang dilim, ay nagawa na nilang makauwi. Nasa bahay na si Mang Pilo at nagkakape na ito. Maya-maya ay dumating na ang iba nilang mga bisita at nagkayayaan sila na Nanay Leonie na magpunta sa sayawan kasama ng ibang mga pinsan niya. Matapos na magsaya doon sa sayawan, ng mga madaling araw na ay nagkayayaan na rin silang umuwi. Habang nasa daan ay napaisip si Nanay Leonie. Nagtaka kasi siya kung bakit hindi man lang niya nakita doon sa sayawan ang pinsan niyang si Pemia na anak ng tiyo-iyo niya. Kung kaya niyaya niyang kanyang mga kasama na sumaglit doon sa bahay nila. Pagdating nila doon ay nakausap niya ang tiyo-iyo niya at sinabing nagpunta ito sa sayawan at baka hindi lang sila nagkita, na malamang ay naroon pa rin daw noong mga oras na iyon. Nang malaman iyon ni Nanay Leonie ay nagpaalam na siya sa tiyuhin at umuwi na sila ng kanyang mga kasama. Pero kinaumagahan ng mismong pista na sa kanilang baryo ay ginulantang sila ng isang balita. Hindi umano umuwi ng bahay ang pinsan niyang si Pemia at nawawala ito. Pati na rin yung mga baboy na ihahanda sana ng tiyuhin niyang si Mang Iyo. At di nga nagtagal ay dumating na sa bahay nila si Mang Iyo kasama ang iba nilang kaanak at mga kaibigan. Humingi ito sa kanila ng tulong upang hanapin ang nawawalang anak. Nag-usap silang sandali ng kapatid niyang si Mang Pilo dahil malakas umanong kutob niyang may kinalaman ang mga baboy na kanilang napili sa pinaghihinalaang pari ng mga aswang. Ngunit hindi kumbinsido si Mang Iyo pagkat lahat ng baboy ay nawala. Maniniwala pa raw siya
kung yung 2 baboy lang ang nawala na kanilang nabili dun sa baryo ng mga aswang. Pero ipinaliwanag sa kanya ni Mang Pilo na maaaring sinadyang pati ang baboy na kanyang ipinagbili sa kapatid ay idinamay nang upang sa ganon ay hindi agad sila mapagdudahan. Wala silang kamalay-malay na magkapatid na nakikinig pala sa kanilang usapan, si Nanay Leonie. Kung kaya, bigla itong sumapat sa kanilang usapan at sinabing may napansin nga siyang kakaiba pagkagaling sa bahay ng tiyuhin niyang si Mang Iyo nung nagdaang gabi. Napatingin sa kanya kapwa ang tiyuhin na taba at hinayaan siya magsalita. Sinabi niya sa kanila na nung nakaramdam siya ng pagkaihis sa daan ay nagpaalam siyang sandali sa kanyang mga kasama at humiwalay para umihi. At nagulat na lang siya nang bigla siyang sugurin ng 2 malalaking baboy. Kung kaya, nagtatakbo siyang pabalik sa kanyang mga kasama. At ang 2 baboy na tinutukoy niya ay may mga mapupulang mata. At para sila hindi talaga mga pangkaraniwang baboy na matinding naglalaway, na para silang may mga isip. Dahil sa mga narinig na iyon ni Mang Iyo, ay pumayag na siya sa gustong mangyari ng nakababata niyang kapatid na si Mang Pilo. Napuntahan yung baryo ng mga aswang. Marami silang nagpunta doon. May mga dala silang sibat at itak. Ngunit wala rin silang napala. Pagkat maring itinanggi ng mga taga roon ang ukol sa kanilang akusasyon. At dahil wala naman silang matibay na ebidensya kung kaya umuwi silang bigo. Hindi rin naman mapapayagan ni Mang Iyo na magkapatayan nang hindi naman sila sigurado na madadamay pa ang kanilang mga kababaryo dahil lamang sa hinala. Mula noon ay hindi na nila muling nakita pa si Peña na pinaniniwalaan ng marami na kinuha at inihanda ng mga aswang kasabay ng kanilang pista. Masakit man, ay tinanggap na lang ni Mang Iyo yung masaklap na naging kapalaran ng kanyang anak. At sinisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa anak. Dahil siya ang nagpumili na bilhin ng mga baboy na iyon doon sa baryo ng mga aswang na pinaniniwala ang nag-anyong baboy lamang, at nang makahanap ng tamang pagkakataon ay siyang kumuha sa kanyang anak na si Peña. Ito po ay nangyari sa probinsya nila, Nanay. Noon daw po kasi sa probinsya nila ay lumagana ang ukol sa balitang may aswang na gumagala. Noong mga panahong iyon ay dalagita pa lamang ang nanay ko. Isang hapon, habang naroon sila sa kobrahan ng kanilang kamag-anak at nakikitrabaho, ay may nakita silang isang aso. Pero hindi naman nila masyadong binigyang pansin niyon, dahil sa karaniwan lang naman ang makakita ng aso doon. Pero may kalakihan ang nasabing aso, at hindi naman iyon ang aso ng kanilang kamag-anak. Kaya naisip ng nanay ko noon na baka iba ang may-ari at nagawi lamang doon. Ang natatandaan pa niya, yung aso ay naupo ng mga ilang dipa ang pagitan mula sa kanila, at tila ba pinagmamasdan sila nito. Nagpatuloy lang naman sila nanay
sa kanilang ginagawa. Habang yung isang kapatid nilang lalaki ay panay ang pangunguli at hindi pinagbubuti ang kanyang trabaho. Nang papalubog na ang araw, ay nagpasya na silang tumigil sa kanilang ginagawa. Pumunta sila sa bahay ng kanilang kaanak upang magpaalam na sila ay uuwi na at upang kunin na rin ang bayad sa pagtatrabaho nila noong araw na iyon. Paglabas ng tiyahe nila ay hawak na nito ang pera na upa para sa kanilang pagtatrabaho. Nagpasalamat ito sa kanila at ibinigay yung pera. Pero pinagsabihan nito yung kanilang kapatid na sa susunod ay tigil-tigilan ang pagiging marot at iwasan ang pagiging maligali. Sabi pa nito, kapag trabaho ay trabaho at hindi dapat hinahaluan ng laro. Dahil sa sinabing iyon ng kanilang tiyahin, ay medyo nagtaka daw si nanay kung paano niyang nalaman ang mga pinaggagawa ng kanilang kapatid na lalaki. Kayong silang tatlo lang naman ang naroon sa koprahan at wala nang iba. Biglang sumagi sa isipan ni nanay yung aso. Pero naisip niya, imposible namang iyon ang nagsumbong. At sigurado siyang iyon ay hindi naman pagmamay-ari ng kanilang tiyahin. Nang wala siyang mahagilap na malinaw na sagot sa kanyang mga katanungan, ay kanya na lamang ipinagwalang bahala iyon. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na baka naman tumama lang ang kutob ng kanilang tiyahin dahil kilala naman nilang likas na makulit ang kanilang bunsong kapatid na lalaki. Nang sumunod na araw, habang papunta silang magkakapatid doon sa koprahan, ay may nakasalubong silang mga kanayon. At agad na ipinalita ng mga ito sa kanila yung ukol sa pagkakapaslang sa isang pinatilyo sa katabi nilang baryo. Kwento pa ng mga ito, base sa kanilang napalitaan, ay nangahoy lang umano ito at hindi na nakauwi pa sa kanila. Na nang matagpuan sa kagubatan ay patay na at kalunos-lunos umano ang sinapit nito. Nagtamo ito ng maraming kagat sa iba't ibang parte ng katawan. Nang kanyang isang braso pa nga ay lumabas na ang buto. Dagdag pa nila, wala na rin ang laman loob ng nasabing pinatilyo. Kaya ang hinala ng marami, ito ay kagagawan ng isang aswang. Ngunit yung mga hindi naniniwala ay sinasabi maaaring mapangis na hayop lang ang may gawa noon. Nung nasa koprahan na silang magkakapatid, habang gumagawa ay iyon ang kanilang pinag-uusapan. Kanila pang pinagsabihan ang nakababatang kapatid na iwasan ang pagpunta kung saan-saan. Kung ayaw nitong makain ang aswang, pananakot pa nila. Nang mga 2 oras na lang bago sila umuwi, ay muling napansin ni nanay yung aso. At naupo itong muli doon sa pinuwestuhan nito noong nagdaang araw. At tulad ng dati, ay nakatingin ito sa kanila habang nakalabas pa ang dila. Na tila ba pinagmamasdan talaga silang mabuti. Nang matapos sila sa ginagawa, ay inutusan ni nanay ang kanilang kapatid na siya na lamang ang magpunta sa bahay ng kanilang kaanak upang magpaalam at kunin ang kanilang upa. Sinabi niyang hihintay na lamang nila siya doon sa koprahan dahil napapagod na raw sila. Ang bahay kasi ng kanilang kaanak ay hindi madaraanan sa kanilang pag-uwi. Nasa
kabilang direksyon nito. Sumunod naman ang kanilang bunsong kapatid at nagmamadaling tinungo yung bahay ng kanilang tiyahin. Pag-alis ng kanilang kapatid, sabi ni nanay, ay napansin niyang umalis na rin yung aso. At patakbo nitong tinahak yung masupal na daan na nasa kanilang likuran. Makaraan ang halos 20 minutos ay bumalik na ang kanilang kapatid, dala ang kanilang pera. Masaya pa nitong sinabi sa kanila na pinuri daw siya ng kanilang tiyahin dahil sa kanyang kasipagan. Na nang marinig naman iyon ni nanay, ay napaisip na naman siya. Pagkat hindi nga naglikot o nangulit ang kanilang bunsong kapatid nung araw na iyon. Tahimik lang itong nakikinig sa kanilang pagkukwentuhan habang nagtatrabaho. Kaya medyo may nabubuo na noong tsorya si nanay ukol sa kung paano nalalaman ng tiyahin nila ang kanilang ginagawa doon sa kobrahan. Ang unang naisip ni nanay noon ay alaga nga nila yung aso. At marahil ay may kakayan itong makapagsabing sa kanilang tiyahin. Medyo natatawa pa nga siya noon sa kanyang naiisip. Pero yun daw talaga ang naisip niya. Sabi pa niya, baka naman mayroong hiwagang bumabalot doon sa aso. Kung kaya, nagagawa nitong makapagsumbong sa kanilang tiyahin. Habang nasa daan pauwi sa kanila, ay iyon umano ang laman ng kanyang isipan. At hanggang sa masabit na nila ang kanilang tahanan, ay iyon pa rin ang kanyang mga iniisip. Nang matutulog na sila ng gabing iyon, ay namalaya na naman ni nanay na may lumabas ng kanilang bahay. At tulad ng inaasahan, ng kanyang silipin ng silid ng mga magulang, ay wala ang mga ito. Naisip niyang marahil ay manunulunan naman sila. Madalas niya kasing maramdaman na umaalis ang mga ito sa gabi. At kinabukasan ay makikita niyang may mga talangka, ulang at tito na nasa plangganita doon sa kanilang lababo. At ilang buwan na nila iyong ginagawa. Nung una ay nagtaka pa nga raw si nanay dahil sa hindi naman nila isinasagawa ang mga bagay na iyon. Pagkatakot ng nanay niya na lumakad paggabi, lalo pa at probinsyang-probinsya talaga ang sa kanila, na puro kakahuyan at malalayo ang mga bahay. Minsan, nang magpunta si nanay sa bahay ng kanilang tiyahin upang manghiram sana ng pangganchilyo, ay napansin niyang napakatahimik ng kanilang bahay. Kaya nagtaka siya pagkat mag-aalas 9 na noon ng umaga. Kadalasan kasi madilim-dilim pa ay gising na ang mga tao doon sa kanila. Kaya naisip niyang marahil ay puyat ang mga ito. Pero ayaw niyang umuwi nang hindi dala ang kanyang pakay. Nakakapagod ang maglakad at malayo. Kaya tumawag siya. Ngunit walang sumasagot. Kaya naisip niya nung huli na marahil ay walang tao. Tatalikod na sana siya nang maisipan niyang siguraduhin. At pumunta siya sa gilid ng bahay. Sumilip siya doon sa siwang na nasa may dingding. At nagulat siya nang kanyang makita yung aso na naroon at nakahiga ito sa katre. Kaya nasabi ni nanay sa kanyang sarili na tama nga siya sa kanyang hinala, na sa kanila nga yung aso. At namangha pa siya pagkat hindi lang pala iyon iisa, kundi dalawa pa ang mga ito na parehong nakahiga
doon sa katre. Aalis na sana si nanay nang biglang marinig niya ang boses ng kanyang tiyuhin. At maya-maya pa ay narinig na rin niya ang tinig ng kanya namang tiyahin. Kung kaya, nagmamadali siyang bumalik at sumilip muli doon sa siwak. At nanlaki talaga ang kanyang mga mata nang makita niya sila na naroon na pareho sa katre at kapwa walang damit. Ngunit takang-taka siya pagkat wala na roon yung dalawang aso. Kinilabutan talaga siya noong mga oras na iyon. Kwento pa ni nanay ay parang gusto na niyang liparin ang daan pabalik sa kanila dahil sa tindi ng takot na kanyang naramdaman. Ngunit hindi pa dyan natapos yung kanyang mga naranasan. Isang gabi nang nakahiga na siya at matutulog na, ay naramdaman niyang muli na mayroong lumabas ng kanilang bahay. Bagaman alam na ni nanay na ang kanyang mga magulang iyon, ay lumabas siya ng kanilang silid at magbibilin sana sa kanila. Ngunit bigla siyang natulala at halos hindi makapaniwala nang makita niya ang kanilang mga magulang na lumalakad ng mabilis papalayo, na gumagapang, na animoy mga aso, na akala mo'y may mga sakit na yung kanilang mga ulo ay hindi nila makontrol, na patuloy gumagalaw at pumapaling-paling sa magkabi-kabila. Dahil doon ay nag-alala si nanay sa kung ano na ang nangyayari sa kanilang mga magulang. Nag-alala din siya para sa dalawa niyang kapatid. Naisip niya na paano na lang sila. Hindi lang isang beses nangyari iyon. Dahil kasi sa kanyang natuklasan ay naging mapagmatsyag na siya at kanya na silang sinusubaybayan sa tuwing aalis ng bahay. At laging ganun ang paraan nila ng paglakad, na kanyang naisip na ginagawa lang pala nilang dahilan yung panunulo sa gabi, na hindi naman pala talaga iyon ang kanilang totoong pakay sa tuwing sila ay aalis. Isang araw, nagpaalam sila na mga ngahoy lang at ginawa niya talaga ng paraan para maisama ang dalawa niyang kapatid. Pinlano na niya ang lahat. Nagulat pa nga ang mga kapatid niya nang kanyang kunin ang itinakong bag na naglalaman ng ilan nilang mga damit sa makapal na damuhan. Sabi niya sa kanila, aalis sila at pupunta na muna sa bahay ng kanilang lolo at lola. Panay ang tanong ng kanyang mga kapatid kung kaya habang nasa daan ay kanyang ipinapaliwanag sa mga ito ang dahilan. Malayo ang bahay na kanilang pupuntahan. Mga 7 barangay pa ang kanilang madaraanan bago nila iyon masapit. Pero kinausap niya ang mga kapatid na huwag munang sasabihin sa kanilang lolo at lola ang tunay na dahilan. Tinuruan niya ang mga ito na ang sabihin ay magbabakasyon lang pansamantala, pagkat tamang-tama naman na bakasyon noong mga panahong iyon. Pero si nanay daw noong mga pagkakataon na iyon ay hindi na nag-aaral, at gamit ang naipon niyang pera ay nakarating sila sa kanilang destinasyon. Tulad ng inaasahan ay tinanong kaagad sila nung dalawang matanda kung may problema pa doon sa kanilang bahay. Sinabi nilang wala at magbabakasyon lang muna sila sa kanila. Pero nang sumunod na araw ay dumating na rin doon ang kanilang mga magulang. Nang makita sila ni nanay
ay matinding takot kagad ang kanyang naramdaman. Kinausap siya at ipinaliwanag kung ano ang totoong nangyari. Sabi nila, malaki umano ang pagkakautang nila sa kanilang tiyahin, kung kaya hindi nila ito mapahindihan. Napilitan lang umano sila at hindi talaga nila iyong gusto. Nagdaraos pa lang mga ito ng ritual na katulad sa isang kulto na kung saan ay magtatamo sila ng mga kakayahan, ngunit ang kapalit naman ay ang kanilang pagiging aswang. Hindi sumama si nanay sa kanilang mga magulang. Hindi sila pumayag na magkakapatid na umuwi sa kanila. Sabi pa ni nanay, babalik lamang sila sa kanila kung kanilang itatakwil yung pagiging aswang. Nang makaalis ang kanilang mga magulang, ay ipinagtapat na rin niya sa kanilang lolo at lola ang totoo. Kaya, kabilin-bilinan niya sa kanila ay huwag ibibigay ang kanyang mga kapatid. At para hindi mahirapan ang dalawang matanda, ay napilitan noon si nanay na lumuwas at magtrabaho sa Maynila. Linggo-linggo ay nagpapadala mula sa kanyang sweldo para sa kanyang mga kapatid at tulong na rin sa kanilang lolo at lola. Hanggang sa napalitaan niyang namatay na ang kanilang tiyuhin at tiyahin. Base sa nabalitaan ni nanay, unang namatay ang lalaki. Nabaril umano ito nang minsang may pasukin na bahay pagkat may gustong aswangin. Ngunit ipinalabas lamang na naimpeksyon dahil sa pigsa na tumubo umano sa kanyang tagiliran. Makaraan ang wala pang isang linggo ay ang asawa naman ito na kanilang tiyahin ang sunod na namatay. Dinapuan daw ito ng matinding sakit. Pero ang sabi ng iba, pinarang daw ito bilang ganti ng magulang sa pangaaswang niya sa kanilang anak. Samantala, ang mga magulang naman ni nanay ay gumaling din kalaunan. Pero binataan na ako nang muli silang magkita nang minsang magpakasyong kami doon sa kanila.